Isang kababayan natin ang hindi makauwi sa Pilipinas na siya ay nagtatrabaho sa Saudi dahil sa sideline. Yung apps po na Binance at saka Ok po na nagre-receive po at saka nagsisend ng pera, yun na lang ho yung i-details nyo. Sideline siya dito, nagagamit ng mga bangko sa Saudi Arabia na nagsisend at saka nagre-receive ng money. Magkano pera ang ginagamit? Diyos ko po, sobrang laki po kabong. Isang magandang araw sa lahat mga kababayan, mga ka-OFW. Sana ito ay maging isang aral o babala sa mga kababayan natin na mahilig mag-sideline sa trabaho. At isang kababayan nga natin ang hindi makauwi sa Pilipinas dahil sa sideline. At pakinggan natin ang kanyang sinabi at sinare niya yung kanyang karanasan kay Kabong Conchoa. Pero bagong lahat, huwag kalimutan magbigay ng comment, reaction sa baba. At ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Here we go. Minsan po nagtatransact kami sa isang bangko 5,000 SAR po. Tapos 100 daily po kasi yung nun kabong yung salary namin 100 SAR, din maliban yun sa percent ng napapadala namin na pera. Sobrang dami po namin kabong, kaya gusto ko sanang mag-warning sa iba kasi pinagbabawal pa po kasi po yun na, hindi pa alam kung saan yung reklamo sa akin, kung saan po siya, hanggang saan po siya. Kaya pati nga pamilya ko hindi ko muna sinabihan kasi pinagbabawal pa kasi ng amo ko. Pwede ako mag-check warning. Okay? Sige Walang po. problema. So, ni-record ko yung ating pag-uusap. Hindi kayo makilala. Sige po, wala pong problema. Yung akin ho kasi, para malaman din ng iba kasi, Diyos ko, O sige ate, tulad sa akin, ate, malapit na po ate, akong umuwi. ate, Po? ikwento Po, mo po. yung para malaman ng tao yung nangyari sa'yo. Sige. May nag-post na sinong gusto ng sideline, ang kailangan lang is Abshare po at saka Nafat. Yun, Okay. may Abshare naman ako at Nafat po. So, sumali ako. Yun nga, pina-install kami ng Binance, pina-install kami ng Ok, then Telegram kasi doon sa Telegram po yung workshop. Okay. Ngayon ka po, after ng 1 month kong pagtatrabaho, then halos po ng bangko ko is black na po. Yun, after 1 month kong pagtatrabaho, may nagtawag na sa amo ko, pulis. Yun, pinapunta po kami ng pulis. Hindi po muna ako makakalabas ng Saudi hanggat hindi po matatapos yung reklamo sa akin. Sino Kasi raw nireport na po nagreklamo? ng fraud. Po? Sino ang nagreklamo sa'yo? Yung isang merchant po, nakatransaction ko sa pag-change ng dollar. Magkano ang halaga? 5,000 po, sir. Matagal mo ginagawa yan? Nag-start po ako apply po ako August 8, pero nag-start ako August 17, natapos akong mag-work kasi nung nalaman ko parang hindi siya maganda, September 17 po. Pero hindi ho yun talaga tuloy-tuloy yung work. Po siya, sa isang linggo minsan 4. So paano mo ginagawa yung trabaho na yun? Meron kang trabaho sa bahay? Pag wala naman po, magsasabi din naman kasi ho yung madam po, magsasabi naman na pag hindi kayo bakante, magsabi kayo. Opo, online po lahat. Sino mga transact mo? Lang ho, yung mga meron dyan po na natatransact namin. Yung iba parang mga Egyptian, meron din hong Saudian. Kaya nga nung unang pag-apply ko, as in, akala ko okay lang po. Kasi may nakakantransact kaming taga-Saudi lang po. Yun ang nangyari sa'yo, hindi ka makakauwi. Hindi po, grabe, hindi. Malapit na ako po yung uwi ko, pero hindi ako makakauwi kasi yun yung advice sa amin ng police. Ayan, si mga tao, mga nakikinig ng isang OFW na mayroong problema siya ngayon. Hindi po siya po ay hindi makauwi dahil sa kanyang problema may involving ng pera. May mga katransaksyon siya sa bangko. Hindi ko alam kung ano to, pero doon sa mga nakakalam ito, alam niyo na po kung ano po sinasabi na sideline.
Kaya mag-ingat po mga kababayan ko. Nako, basta-basta. Katulad na nangyari kay kababayan na hindi na makauwi ng Pilipinas dahil sa problema. Ate, ang advice ko sa iyo, pumunta ka ng Philippine Consulate ng MWO sa Jeddah at matanong ka kung ano ang pwede nilang itulong sa iyo. Sige po, salamat po, salamat. So yan yung mga kababayan, mga OFW, sana ito ay maging isang aral sa mga kababayan nating mahilig mag-sideline. Ito nga, isang kababayan natin sa bansang Saudi Arabia hindi makauwi dahil nga pinasok niya yung sideline through online, di ba? Na recap lang tayo dahil malaki nga daw nung tinanong ni Kabong yung transact nila, sabi niya malaki. So yan, nasilaw si Kabayan dahil nga nabanggit din ni Kabayan na ang sahod daw nila is 100 SAR o Saudi Riyal per day. Sabi nga niya, di ba? So, malaki-laki na yun kung i-times mo, kung araw-araw siyang, dahil nga nasilaw, kung everyday, kung di ako magkakamali, ang palitan ng peso sa atin, yung sa SAR or Saudi Arabian na pera is 14 or 15 dahil nagtrabaho rin ako sa Saudi dati. So, yan, kaya mga kababayan, mga OFW, mag-ingat kayo. Dahil hindi nyo na lang pala alam, dahil sa nasilaw kayo, inuperang kayo ng malaki, yung pala ginagamit na kayo ng masasamang loob para mag-transact ng pera. Di ba? So, ayan si Kabayan, hindi siya makauwi dahil nga mayroon siyang kinakaharap na problema sa Saudi at hanggat hindi niya nare-resolve yung problema niya. At isa pa, sa sideline, di ba? Mabusisi rin yan eh. Makikita nila saan pa galing yan. Malinis ba yan? At kung ikaw ay tayo, nandito sa abroad, di ba? Makikita rin yan kung magkaano yung sahod mo, salary per month, saan ba nang galing. Siyempre, nakikita, natratrack ng kung saan bansa ka yan. Yung padala mo pa lang talagang nakikita, di ba? Makikita, backtrack. Magkaano bang salary mo per month? Tapos, nagkakaroon ka ng pera mas malaki doon sa sahod mo. Makikita at makikita yan. Kaya, sana maging isang babalato aral sa mga kapwa nating OFW na mahilig sa sideline, lalong-lalo na sa mga online, di ba? Na yung tulad ng sabi ko, di nyo na pala alam, ginagamit na yung mga pangalan nyo dahil mayroon pala silang ibang agenda na masama. Gagamitin lang kayo para sa ganon, alam nyo nang ibig kong sabihin. Kaya huwag masilaw sa mga malaking offer. Tulad nga si Kabayan, di ba? Nakita na lang yung online at sinabi niya kung sino ang gustong mag-sideline. Ayun nga, pinasok niya. Nagsisiman siya, pero huli na ang lahat. So, at nabanggit din niya na marami sila. So, ibig sabihin, hindi lang siya. So, mukhang malaking grupo, di ba? Kasi nga nabanggit ni Kabayan na marami sila. So, mga kababayan, hindi lang sa Saudi Arabia, mga kababayan na dito sa Middle East at sa mampanig ng mundo. Mag-ingat kayo sa mga kalakaran na ganito dahil nga yung iba siguro nasisilaw, maganda yung boka sa kanila, napapaniwala sila, tapos yun nga si Kabayan, di ba? Mayroon siyang yung application na nabanggit niya. Nag-open siya, tapos Telegram ba yun, sabi niya, na nandun daw yung kanilang training. Kumbaga, dinivert lang yun. Tapos, dun na, maganda sorry. Siyempre, yung mga tao na ganyan, yung mga masamang loob, kabisado nila yan. Kung paano lang kumpisin yung isang tao para sa ganun maniwala. At, yun nga, uopera ng malaki, siyempre, yung ibang tao naman, kakagatin na. Yeah.
Dahil narinig naman natin si kabayan, di ba? Per day, 100 SAR. Ang laki. More than 1,000 sa atin. Kung ang palitan is 14 or 15, i-times mo lang. Approximately. Di ba? Kung sabihin natin na ang palitan is 13 to 15, so approximately 1,300 to 1,500 per day. Yun nga, nasilaw, sorry, nasilaw si kabayan at yan na. So, kaya mga kababayan, mga OFW, mag-ingat kayo dahil andito na. Maganda rin ito na share ni kabayan. At least, magiging aware yung mga kapwa nating OFW na huwag basta-basta pumatol ng ganyang gawain, ganyang sideline. At saka, pinagbabawal naman dito sa Middle East yung sideline, di ba? So, lalong-lalo na, nandito tayo sa Arab country. Mag-ingat, mga kababayan. Huwag basta-basta pumatol, huwag basta-basta maniniwala sa mga nag-o-offer sa inyo, sa atin, kahit sino. Dahil siguro yung nakuha ka sa bola, pinagbukas kayo kung ano-ano, kasi ang ginagamit lang nila yan ay yung pangalan nyo, yung detalye nyo, di ba? So, yan nga sana si kabayan at mga maayos mo yung problema mo at huwag mo nang uulitin at yung mga iba pang mga kababayan natin dahil nabanggit nga niya na marami sila. So, siguro si kabayan na lang muna yung na target or kasi nga sabi nga ikinomplain siya ng isang nakatransaction niya. Kaya yun, siguro yung mga iba dahil okay pa, pero itigil nyo na yan mga kababayan dahil makikita at makikita yan. Lalong-lalo na ang transaction nyo ay dumadaan sa bangko. Alam nyo naman yung magiging kaso niyan. Lalong-lalo na kapag yung malaki ang transaction, malaking pera ang pinag-uusapan. Ingat kayo dahil tulad ng sabi ko, nandito tayo sa gitnang silangan, dito sa Middle East, alam niyo ang patas dito. Ayaw ko nang sabihin, alam niyo naman siguro, lalo na yung mga nandito sa gitnang silangan o Middle East. Kaya yung mga kababayan natin, mag-ingat kayo sa ganitong kalakaran ng online, lalong-lalo na pag mayroong mga, tulad ng sabi ko, nag-alok sa inyo, tapos yung nakuhang loob nyo, transaction, dadaan sa bangko, ay iba na ang mag-isip-isip na kayo kung ganyan ang mangyayari. So, maraming salamat sa inyong pagsama. Mga kababayan, mga OFW, sana ito maging isang aral sa lahat sa ating mga OFW. So, have a nice and great day to all of you. At maraming salamat again sa inyong pagsama. Kita-kits sa mga sunod kong mga videos.